Paano ba naging okay si Forda tsaka si Daniel Cementor? Nandito nga po tayo sa Davao ngayon at grabe, ang daming nangyayari dito, lalo dito sa social media. Kasi kanina nag-live ako, ang dami nagtatanong kung paano ba nangyari sa side ko namin. Nagsimula nga yan sa patikim-tikim. Hindi. Nagsimula yan nung event ng Hikari. Pero bago pa naman yung event ng Hikari, kung subaybay nyo naman sila, ang mga tao dito, alam nyo naman ang mga nangyari sa kanila. Hindi ko lang kabisado lahat at ang pagkakasunod-sunod, pero nagsimula yan lahat nung nag-event ng Hikari. So, I love you, Babas. Talagang kayo ang naging daan ang event ng Hikari para mangyari po ito. Actually, check-in pa lang, nagtagpo na kami ni Daniel. Gusto ko kasing iparamdam kay Daniel na kahit malapit ako kay Forda, wala akong problem sa kanila. Labas ako sa nangyari sa kanila. So, syempre, nagpapansinan. Fast forward, nag-event at after event. So, nag-check out na kami. Kasama ko si Mama Ganda. Nasa lobby kami. So, dun kami nagtagpo ni Dan. Dun niya ako in-approach. And syempre, ako open arms. Niyakap ko siya. I love you, Dan. Chururut, chururut. Dahil mahal ko naman talaga yan sila. Yun na, simula nun, kwentuhan kami. Ako, nakinig lang ako kay Dan. Kasi syempre, di ba, kailangan marinig muna ang side ng kabila bago ka magde-decide kung ano ba yung paniniwalaan mo, saan ka magsa-stand, etc. So, ganun dapat. Pinakinggan ko siya, inassess ko, in-evaluate ko kung paano niya ako kausapin, kung paano siya magkwento. And, ang nakita ko lang kasi talaga nung nagkukwento siya, ay love niya kay Forda. Siguro hindi lang siya yung love na sanay tayo, pero si Dan kasi tough love siya. Ganun talaga, may mga tao na tough love tayo, gentle tayo. So, all this time, I can't believe I couldn't see. So ngayon, bilang kilala ko naman na si Forda, alam ko ang puso ni Forda. So, alam ko rin na medyo ang tiya mo ay patawa lang pero mahina sa totoong buhay. Kaya nga nandito kami para gabayan, suportahan, akayin si Forda. Bilang alam ko na wala namang galit si Forda kay Dan, hindi niya lang alam kung paano sila magre-reconnect o i-approach. So doon ako kumuha ng opportunity para tanungin si Dan kung open ba siya if ever nakausapin si Forda. Hindi siya nagdalawang isip, go na go siya. Marami pang conversations and all that, pero fast forward, nagbabay na kami to each other, so naiwan si Daniel dahil meron pa siyang ganap sa Okada. Kami naman ay dumating na ang sundo dahil meron pa kaming trabaho at meeting ni Mama. So, nung gabi na, pauwi na kami, so dun lang ako nakapag-check ng cellphone. So, pagkakita ko, sabog ang cellphone. Dahil ang mag-asawang Mercedes, Julius at Semelda ay talagang hindi mapakali. Talagang paano ba? Ang aligaga, pagka-check ko, nakita ko na agad yung mga conversations. Habang nasa biyahe, tinawagan ko kaagad si Mercedes at si Julius. Bale, si Kamangyan siya nito. Hindi. Kinuwento ko na nakapag-usap kami ni Daniel. Pero, mind you guys, bago ko sila kausapin, dun sa conversation namin ni Daniel, nagpaalam ako kung pwede ko bang kausapin ang mga tao about dito. And pumayag naman siya. Siyempre, kailangan pa rin natin humingi ng consent sa mga bagay na isi-share natin, lalo na kapag galing sa ibang tao. Since pinayagan naman ako ni Daniel, sila muna yung una kong tinawagan kasi si Melda, kasama niya si Forda. Eh, sa totoo lang si Forda, hindi talaga maganda yung posisyon niya ng mga oras nito. Kaya nagpapanik ang mga magkakaibigan kung paano isosolve ang mga nangyayari. So, tinawagan ko ang Mercedes at Julius. Kinuwento ko lahat ng napag-usapan namin ni Daniel. At walang kaabog-abog, talagang kaming tatlo ay nagplano kung paano ba namin pag-uusapin. Dahil alam nyo guys, hindi po lahat na nakikita nyo dito sa social media, yun na yun. Prior sa mga nakikita nyo ngayon, si Forda ay niyakap namin sa mga panahong talagang ligaw siya. Kaya kung napanood nyo yung video ni Dan, sinabi niya na salamat sa pag-guide kasi talagang best effort. Kumbaga, hindi lang dahil masayang kasama ay yun na. Kumbaga, tatanggapin mo talaga highs and lows. So, lang kaabog-abog ang mag-asawa, sige, pagkausapin na natin please kasi gusto na natin maging okay. Kasi ang goal namin ay peace of mind. So, ngayon, dahil okay na sa mag-asawa, ngayon ang next namin kinontak ay si Melda. Siyempre, okay agad ang Melda dahil nga siya ang kasama. So, ang goal namin dito ay mabawasan yung burden sa puso ni Forda. Nung okay na si Melda, doon na namin kinonvince si Forda. Kinuwento ko yung kay Mentor, talagang ubus laway pero ang mahalaga ay mailatag, mahimay at maiparamdam kay Forda na okay si Daniel, love siya ni Daniel. Nung okay na si Forda, minessage ko na agad si Daniel. Bilang may event siya, expected na hindi siya makaka-reply. Pero alam nyo, sa totoo lang, nung gabing yun, mag-aalas 12, lilipad na dapat kami ng Okada kahit pa Cavite. Dahil nga ganun kami na maging okay na sila dahil they love each other. Hanggang kinabukasan, naging available si Dan. Siya na yung nag-reach out, nakita sila, nandun ang witness kaming lahat, okay na sila. Love each other. Finger heart ka sa akin!